welcome back sa panibagong episode. Mapagpalang araw sa ating lahat mga lods. At kung bago ka pa lang sa aking munting channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga ilalabas ko pa na videos na katulad nito. Kasama ko ulit si Bro Dave at ang bangkero naming malupit na si Joseph. Muli naming babalikan ng spot kung saan marami pang isda. Biyahe tayo ng mahigit 1 oras, kaya let's go! Tayo na't kumala sa malawak na karagatan. Bibitin na ang spear gun at ibang kagamitan. Sisirin ang kailaliman, tuklasin at hangaan. Bahura na makulay at mga istang kumikinang. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at Ito tayo. Alas 10:20. Sa baba lang. Tapos kain mamaya. Okay. Let's go. Drive safe. Napakalinaw ng tubig sa mga oras na ito. Malayo pa, kita na talaga ang isda. Kaya dito pa lang ay magkakarga na tayo ng rubber para nakaready lagi ang spear gun natin habang lumalangoy papunta sa target na spot. Nakaka-excite talaga pag ganito kalinaw ang tubig. Mas ginaganahan akong lalo mag-hunt. Nang marating ko na nga ang target na bahura, sa ibabaw pa lang nag-on ako ng camera. Ito kasi ang spot na maraming isda na ang nakuha namin. Tinatawag namin ito na red bassan. Unang discovery namin kasi sa spot na ito, punong-puno ng red bass at nabawasan na namin ng ilang piraso. Sa pagkakataong ito, target kong silipin ang tago sa nabutas. Madalas kasi sumilong dito ang GT, grouper o kaya ay mangrove snapper. Nang nasa bungad na ako ng malaking butas na ito, mga maliliit na isda lang ang nandito. Nagantay pa ako ng ilang segundo at muli akong nagdahan-dahan. Bala ko ay bumaba pa ng kaunti para mas masilip ko talaga ang kaloob-looban. Angelfish lang ang nandito sa loob at mga maliliit na basi drummer. Walang malaking isda na nakasilong kaya hindi na ako tumagal sa ilalim. Maya-maya lang ay umahon na rin ako mga lods. Wala tayong nayari sa unang drop pero may napansin ako sa unahan. Halos tinapatan ko na ang bahura kung saan ko nakita kanina yung isda. At ito yung pangalawang drop natin. Ang bala ko dito ay yariin sa drop shot. May kunting current kasi kaya dito na ako nagpwesto. Maya-maya lang ay sumugod na ang isda papalapit sa akin. Kaya dito mga lods ay agad nating natira ang isdang ito. Oriental sweet lips. Ito yung unang isda natin at malaki na rin. Malaki na rin pala. Buena mano. Next drop, nagun ako ng camera sa kalagitnaan pa lang. May napansin na kasi ako na dalawang isda sa unahan, bluefin trevally at longnose emperor. Nagmadali na ako dito para makalapat kagad. At nang makalapat ako sa bahurang ito, dali-dali ko naman kinaskas ang bahura para magsiangatan ng mga buhangin at makagawa tayo ng ingay. Sa ilang segundo nga ng pag-aantay, napansin kong palapit na sa akin ang dalawang isda. Mas ilinapat ko ang katawan ko sa bahura para ito ay mapalapit ng gusto. Pero ang lakas ng hatak ng alon at konting current sa ilalim, nahirapan tuloy akong ipunterya ang spear gun. Hindi ko naiangat kagad para maitutok sa isda. Lumampas na nga ito bago ko pa ito naitutok ng maayos. Pero tinamaan pa rin natin ang isda, kaya panalo pa rin mga lods.
Tapos kung ma-secure ang Bluefin Tree at maituhog, tinawag ko na rin ang bangka para maiakyat na rin to. Dalawang isda pa lang pero masyado nang mabigat sa paglangoy. Kaya kailangan nating iakyat. Adam! Kapat na malasugi, hinagniyasan ako. Nagtatasa pa para minagi sa irarong ko. Nakula pa tayo minagi. Pinakadakula. Sayang. Masiriduan lang ko. Masiriduan lang ko. Sabi ano magrari si Dave, tabad ko paron niya. Daklaw sa ro. Pagkatapos maiakyat ng dalawang isda, nagpaano ulit ako sa mahinang agos ng tubig. At eto na ang sumunod kong pagsisid, close open technique na para sa isang grouper. Napansin ko kasi nakatingala sa akin kaya sinubukan ko na baka mayari sa drop shot. Tinira ko nga ang isda na to pero hindi natin tinamaan. Mabilis talaga ang grouper kahit paabang na ang tira ko. Hindi pa rin inabot. Next time babalik-balikan kita at siguradong maitutuhog kita sa aking tuhugan. Next drop sa bandang unahan na bahura kung saan ako tumira ng grouper. Dito ay mag-aambus tayo. Sa ibabaw pa lang napansin ko na ang grupo ng isda. Tulad pa rin ng dati ang diskarte natin dito. Kinaskas ko ulit ang bahura para mapalapit sila pero naandyan na sila kaagad. Napakabilis lang. Diskarting akma sa mga ganitong uri ng isda, longnose emperor o kahit anong uri man ng trivalis. Mabilis lang talaga silang lumapit kapag ganito ang diskarte natin. Basta huwag ka lang masyadong malikot sa ilalim, mapapalapit sila ng gusto. At pabor sa magandang patama kapag salubong na salubong talaga ang isda. Kaya panalo mga lods. Bluefin Tree na naman ang sumunod na isda natin. Ayos! Ang dami bluefin. Next drop, muli akong lumapat kung saan ako tumira ng bluefin kanina. Nagbaka sakali na baka naandyan pa ang grupo ng Bluefin Tree. Pero sa bandang unahan may napansin ako na green job. Pero napakalayo ng agwat ng distansya. Kaya nagantay pa ako dito ng ilang segundo pa para mapalapit nga ang isdang ito. Sinundan ko ang isda kung saan ito patungo at may napansin ako na longnose emperor din sa unahan sa bandang kaliwa. At dito nga ay sinubukan kong muli nakaskasin ng bahura para mapalapit ang isdang ito. Pero sadyang ayaw ng lumapit ng mga isda na bulabog na natin kanina nang tumira tayo ng Bluefin Tree. Matagal na rin tayong nagantay kaya binalingan ko na lang ang mga snake unicorn na ito at pumitas tayo ng isa para hindi naman sayang yung pag-ilalim natin. Medyo malalim kasi ang bahura.
Diri ba ka? Sunod na isda na may tutuhog, snake unicorn naman, pang ihaw na rin to. Tanghali na mga lods, kaya ayos na at aakyat na rin tayo ng bangka pagkatapos nito. Masilaon digdi. Masilaon. Oo. Ako na doon makasugod? Ako na makasugod na doon? Mahunas na? Mahunas na? Kain muna, kain muna. Last 12, 3. Ah. Unicorn kay Bro Dave. Ito yung dalawa kanina. Bluefin. Dalawang bluefin. Last 12, 48. Banat. Ah, game safe. Lumipat na nga pala kami ng ibang bahuran ni Bro Dave at habang lumalangoy napansin ko ang pawikan na ito. Nakakaawa na, lumuwa na yung isang mata niya at sa may parting kanan ng palikpik napakaraming sugat. Sa sobrang tanda na siguro ng pawikan na ito, napakalaki na kasi. Grabe laki. Malapit na mamatay ate. Pauwi ka na. Nag-on ako ng camera nang makalapat na ako sa bahura. Ibang diskarte naman ang ginamit ko dito para maakit ang isda. May napansin akong bluefin trevally sa unahan kaya sumugod na ako dito ng dahan-dahan. Pumasok sa may nakalubog na bahurang yan kaya dahan-dahan akong lumapit. Ang plano ko ay susugurin ko talaga ang isda. Baka kasi tumagal ang pag-aantay at hindi natin kayanin. Pero nang mapansin ko na papalabas na ito, hindi na ako gumalaw sa pwesto at dahan-dahang itinutok ang spear gun. Kaya natira natin ang isdang ito. Bluefin trevally na naman. At ito ay pangatlong bluefin trevally na sa araw na ito. Kaya panalo mga lods. Pagkatapos maituhog ang bluefin trevally, ito na ang sumunod na pagsisid ko sa bahurang ito. At lumapat ako dito, mag-aambos tayo dito mga lods. Hindi nga nagtagal sa bandang unahan may napansin na ako, dalawang dugtut tuna na malaki na. Pero agad naman akong napansin kaya nag-iba ng direksyon yung isang kasama. Ito na lang yung sinundan ko dahil ito yung mas malapit. Sinubukan ko na rin na itaas ang dulo ng spear gun, baka mapansin ito ng dugtut tuna. Pero patuloy lang sa paglangoy at hindi man lang lumingon hanggang sa may mapansin ako na isang brassy trevally. Mas malayo ang distansya nito kung saan dumaan yung dugtutuna kanina. Kaya inangat ko pa rin ang spear gun para mapansin ang flapper nito at kumikintab sa sikat ng araw. At segundo lang ang lumipas, naandyan ang isda at napansin na nga ang ginagawa nating diskarte. Napakabilis ng langoy nito kaya hindi ko na pinatagal at itinutok ang spear gun. Magandang naging patama natin sa isdang ito, kaya panalo mga lods.
Rasi Tribali naman ang sumunod na isda natin. Ay, lumapit ang doktora. Pagkatapos ma-secure at maituhog ang isdang ito, tinawag ko na rin na bangka para maiakyat na rin ng isda. Medyo mabigat na kasi sa baywang. Pwede. Ha? May sira na ito? Anong sira na kakaito? Wala pa do. Alas 2:48. Maaga pa. Sa di kalayuan pagkatapos ko maiakyat ang isda sa bangka, dalawang golden trevally ang nakita ko na sumasalubong sa agos ng tubig. Kaya agad akong nag-drop dito para maklose ang gap at matira ko ang isdang ito. Napakabilis ng langoy kaya hirap ako ditong habulin ang isdang ito. Nagkaroon ng pagkakataon at sakto nang abutin ang isda kaya tinira ko na. Napababa ng bahagya ang patama ko sa isdang ito at ito ang sumunod na nangyari. Nagbuhol ang shooting line sa rubber, nahatak ako ng isda. Lumaki ang sugat sa tinamaan kaya nakawala ang isda. Napakalaki pa naman sana, hindi bababa sa 5 kilo. Sayang na sayang yun mga lods, golden trevally. At hindi natin naiakyat ang isdang yun. Sayang. Tani. So laki na. Next drop, habang nagpapaanod sa mahinang agos ng tubig, may isang unicorn na pinipilit ko sa drop shot. Medyo may lap ang isdang ito kaya hindi ko nasundan. Dumiretso na lang ako sa paglapat dito sa bahuran na ito. Dahil may napansin ako sa unahan, 2 green job fish. Kaya ito na lang ang sinubukan kong palapitin. Pero sadyang may lap din ang dalawang ito, ayaw din lumapit sa tamang distansya. Napansin ko naman ang isang surgeon fish na ito na hindi masyadong may lap, dahan-dahang lumalapit hanggang sa makalapit ito ng gusto kaya hindi ko na pinatagal at agad ko nang tinira ang isdang ito. Malapad na rin ang surgeon fish na ito kaya panalo na mga lods. Sakto lang din, malapit lang ang bangka, kaya nang matanggal ko sa shafting,
Ay diretso ko nang inakyat sa bangka ang isdang ito. Kada tupar ko. Muna ini apa ano na kita diretso na duman. Puro. Kada tupar ko dito. Nagtulog tot. Wala tupar so Gulden, di ba ni? Pinara ko. Nakula na. Pagburong postya no, muli na yung tagbuyo na sa kuya. Ay! Sayang, hindi iba ha? Sumunod na kaganapan ng marating namin ni Bro Dave ang bahura sa bandang taas. Lumapit ang grupo ng Rainbow Runner kay Bro Dave kaya nakatira kaagad ito. At ako ay sumunod naman akong nag-drop dahil alam kong hindi lalayo ang isda. Tumagad nga lang sa pinakailalim ang isda pero pabor naman tayo sa agos ng tubig kaya mabilis tayong nakalapit sa grupong ito. At sa ilang segundo nga lang na nakalipas, masyadong lumit ang distansya. At ito na ang saktong pagkakataon para makatira. Napababa na naman ng konti ang patama natin sa Rainbow Runner na ito. Napakalakas na humatak kaya hinayaan ko lang. Halos maubos nga ang line ko dito. Diretso na nga akong pahon dito para makontrol ko ang line habang nasa ibabaw. Kababa ng tama. Nakatira na si Dave. Bago pa ako nakatira. Sa haba ng line na nahatak, alam ko matatagalan tayo bago natin masecure ang isda. At medyo alanganin ang naging patama kaya dinahandahan ko ito at umahatak pa ng napakalakas. Kaya hindi ko pinersa. Hanggang sa naisipan ko na nga na i-off ang camera dahil alam kong matatagalan bago ito ma-recover. Pero ang sumunod na nangyari, napunit na naman at nakawala pa rin ang isda. Kung kailang malapit na sana itong maiangat bago naman ito nakapunit. Sumunod na bahura sa malalim na spot. Ito na naman ulit ang buong kaganapan. Malayo pa lang napansin ko na ang isda pero nasa mababaw na parte. Lubog lang ako ng kaunti at lumangoy na papunta sa direksyon kung nasaan ang isda. At ito ang inabutan ko mga lods. Sumalubong naman ang grupong ito. Grupo ng bayang ang nasa gitna at sa bandang kanan may dalawang GT. Ito yung pinunteriya natin. Sa bandang kaliwa naman, grupo naman ng Brasi Tribali at napakarami. Alam kong magkasunod lang kami ni Bro Dave kaya lumingon ako sa bandang likuran at napansin kong nakadrop na nga ito at punteriya na nga ang Brasi Tribali na nasa baba. Dahil hindi mailap ang grupo ng Tribali na ito kaya nakalapit ng gusto si Bro Dave. Pinagbasdan ko kung paano niya tirahin ang isda at sa sobrang lapit tumagos talaga ang shafting sa katawan ng isda. Panalo, dami. Dalawang isda kaagad sa bahurang ito at napakababaw lang. May mahinang current kasi kaya halos nasa kalagitnaan lang ang mga isda. At susunod, sa pinakang ilalim naman ang sisisirin.
Naunang sumisid si Bro Dave sa pinakailalim at pinagmasdan ko lang nang tumira ito ng GT at ito ay mas malaki. GT. Sagad sa pinakang ilalim ng malaking crack na yan. Kaya matagal bago makaahon si Bro Dave. Pagmuna ko na inigo. Pinagmamasdan namin ang piglas ng isda sa ilalim. Patuloy itong pumapalag. At kinokontrol naman ni Bro Dave ang line para hindi ito maisabit ng malala. Medyo malalim kasi ang bahura. Ilang segundo pa nga ang lumipas. Sinabit na ng GT sa may kanto ng bahura. Pero hindi naman nagtagal. At agad naman itong natanggal sa pagkakasabit. Sinabit. Matanggal. At nang mahatak na nga ni Bro Dave ang line, unti-unti nang nayangat ang isda. At dito ay nakaredy na rin ako para sumisid. Okay naman daw ang naging patama ni Bro Dave. Pero hindi pa rin ako nakontento at bala ko sana ay second shot pa ang isda. Kaya sumisid na ako dito. Nang mapansin ko na nga na okay naman at sigurado na masisecure ang isda, dumiretso na ako dito sa pinakababang bahura. Malayo pa sa bahura, nagmamasid na ako sa kaliwa at sa kanan. Baka kasi may naligaw pa na trevally at mayari natin. Napakaraming snake unicorn ang nandito sa baba, kaya pumili na ako ng malaki at agad ko itong tinira. Sapat na ang isang ito para may matangay naman pa ibabaw at hindi sayang ang pag-ilalim natin sa bahurang ito. Panalo pa rin to mga lods dahil malalaki na ang snake unicorn na ito. Hari Dave. Sige. Tanong-tanong lang wala. Sumunod na pagsisid dito pa rin sa bahurang ito at muli akong nagbakasakali. Hindi na nagpakita ang mga brassy trevally pero ang dami namang snake unicorn dito at ito ulit ang babawasan natin. Pero habang nag-aantay ng tamang pagkakataon, hindi ko maiwasang lumingon sa kaliwa at sa kanan. Minsan kasi dumadaan lang dito ang mga trevally at baka yun ang mayari natin. Nang mapansin ko na nga sa bandang kanan na nagkumpulan na ang mga snake unicorn, dito ay pumili na ako ng pinakamalaki. Taga ditong tinutukan, pero ito ang nangyari. Dalawa sa isang tira, kaya panalo mga lods. Pagkatapos ng dalawang isdang ito, iniwan na namin ni Bro Dave ang bahura at nagpaanod ulit kami sa sumunod na bahura, pero nasa may parting mababaw na at nakayari pa rin tayo ng sumunod na isda. Sumunod na pagsisid sa may parting baba na bahura at ito ulit ang inabutan ko.
napakarami pa ring Sneak Unicorn. Hapon na kasi kaya nagkukumpulan na sila, pero hindi na yan ang target natin sa oras na ito. Maraming malalaking base drummer dito, kaya ito ang punteriya natin. At may lumapit na nga na mas malaki. Ginalaw ko ng spear gun para maitutok at ito ay natira natin ng maganda. Na-fatal ang isda. At ahon na tayo dito mga lods. Sobrang lapit, tumagos yung shafting natin. Panalo. Sumunod na pagsisid, ako ay lumapat na nga sa bahurang ito at mag-aambush tayo. Pero nang mapalingon ako sa bandang likuran, may barakuda na papalapit. Nahirapan akong pumihit dito, pero hindi ako nagmadali para hindi magulat ang isda. At nang makaposisyon na nga tayo, kahit medyo pilipit, nakatira pa rin ako dito. Napababa ng konti ang naging patama natin sa barakuda. Malakas sumatak kaya hinayaan ko lang. Pero sa bandang dulo napansin ko na sinabit na nga ang line. Sinabit pa. Nawalan na nga ako ng pag-asa dahil alam kong malit ang tsansa na makuha pa ang isda. Kaya sa sumunod na segundo, bigla na lang lumambot ang line at alam kong nakawala na ang isda. Napunit siguro sa may parting tinamaan. Sayang naman at hindi natin nayakyat ang barakuda. Huling tira, nakawala pa. Barakuda. Ay, sayang. Jadi ni bro Dave. Kira? Dave, mo nakuhaan? Mag-shoutout na muna tayo ngayon mga idol. Shoutout nga pala sa'yo, Ramil Titan ng Marikina City. At ganun na rin sa'yo, Santi Roldan ng Calamba, Laguna. Always watching. Shoutout na rin from Vienna, Austria, Almasan family. Shoutout na rin sa'yo, Ernie, Lucky 69, Pasay City. Shoutout daw kay Lery Pilisco ng Inupakan, Leyte. Romosito Pakuwin ng Anguno Rizal. Shoutout sa'yo dyan. From Dayadi, Nueva Vizcaya naman, sa family Antiro, Leonin, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout na rin sa iyo, Richard Abiho. Shoutout na rin pala sa Abiyog family ng Batasan Hills, Quezon City. Kay Pancho Pantino ng Rapu-Rapu Albay, shoutout na rin sa iyo. Balasi family ng Masbati, shoutout po sa inyo. Ganon din sa Lumugdang family, shoutout na rin po sa inyo. Kay Nini, kay Felix Jr., J. Fort, Jason, Kent, Ethan, Felix from Paranaque City. Shoutout nga pala kay Francis Shabok. From Eastern Samar naman kay Jimmy Carlos Vlog. Shoutout sa iyo Lods. At ganun din kay Ali Punos watching from Zamboanga City. Duarte Salvacion ng Rosario, Batangas. Shoutout sa iyo dyan Lods. Shoutout din kay Anthony Purisa. At shoutout na rin kay Sean Bansil ng Sambales. Solid supporters ng Consolacion Cebu kay Arman Talisik. Shoutout sa iyo Lods. Perlas Elpidio ng Santa Cruz, Marinduque. Shoutout na rin sa iyo Lods. Shoutout na rin kay Prince Munday ng Bacolod City. Pa-shoutout ni Eddie Moradas. Shoutout na rin kay Lods Randy Arhel Palpalatok. From Pangasinan naman, Lubin Mindo Angeles. Shoutout sa iyo Lods. At from Dinagat Island, Sherlita Intas. Shoutout po sa iyo. From Libak, Sultan Kudarat naman, Francis Kalimutan. Shoutout sa iyo.
Nora and Felix Lungkop ng Pinagtuluyan, Norsagaray, Bulacan. Shoutout. Michael Oria ng Atichi, Eastern Samar. Shoutout po. Dennis De La Cruz family ng Naay Cavite. Shoutout na rin. Shoutout na rin kay Tricia Balaran. Milo Amuris from Perez Quezon, shoutout na rin. At shoutout na rin kay Johnny Jake 10. Tata Untoy Fuji Edward ng Quezon Province. Judil Melissa ng Occidental Mindoro, shoutout na rin sa iyo, Lods. Shoutout na rin sa iyo, Lods. Jeff Bukid. Shoutout sa Family Javier ng Kaputikan, Talavera, Nueva Ecija. Shoutout na rin kay Federico Javier Jr. Jude Gunda ng Balangkayan, Eastern Samar. Shoutout sa iyo, Lods. 2.8, 5 piraso na unicorn kay Bro Dave. 5.3. Ito yung kinita ko ngayong araw. Yan o, 3648. Panalo. Naman yung kay Bro Dave. 4699. Ayan o. Paldo.